Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Itong linggo, pag-usapan natin ang dalawang section na 133 at saka 134 sa Doctrine and Covenants. Ang dalawang section na ito ay sinulat noon pa, bago pa sa mga bagay na pinag-usapan natin last week. Ang section 133 ay sinulat noong November 1831. Ang sa section 134 sa August 1835 naman. Yung dalawa nito, nasa Kirtland, Ohio pa rin ang mga saints, ang karamihan ng saints. Kaya iba talaga ito. Yung sa section 133, ito ang panahon na ginagawa na nila yung Book of Commandments, yung nauna pa sa Doctrine and Covenants. At gusto nila maglagay ng something sa huli, yung gawin appendix ng Book of Commandments. At ito ang nilagay nila doon. Sa mga ibang panahon nang ginawa nila yung Doctrine and Covenants, ganyan, sa wakas, binigyan ito ng talagang section na number, pero hindi naman nilagay sa lugar kung saan dapat sa chronologically, yung sa panahon niya, yung sa tamang taon. Pero basta nandito na sa section 133. Section 134 naman, ito ay hindi naman revelation, ito ay isang sinulat ni Oliver Cowdery tungkol sa mga paniniwala ng mga miyembro ng simbahan na binasa naman sa isang General Assembly nila noong 1835 at tinanggap ng mga miyembro. Yung itong Section 134 ay parang yung Doctrine or yung Articles of Faith 11 at saka 12, pero nauna talaga ito. At mas maraming information ang meron dito kaysa sa Articles of Faith lang. Sige, so umpisa tayo sa Section 133. Mas lalo itong section ay tungkol sa ikalawang pagparito ni Hesus Kristo at kung anong kailangan natin gawin. Medyo mahaba itong section na ito, kaya konti lang ang basahin natin at pag-aralan natin tungkol dito, pero sana basahin natin ang buong section sa sarili natin. Sige, so section 133 verses 4 hanggang 5. Sa makatwid, maghanda kayo, o aking mga tao, pabanalin ang inyong sarili, magtipon kayong magkakasama o kayong mga tao ng aking simbahan sa lupain ng Zion, lahat kayong hindi inutusang mamalagi. Lumabas kayo sa Babylonia, maging malinis kayo na nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Kaya sinasabi ng Diyos dito sa mga saints na kailangan maghanda sila para sa ikalawang pagparito ng Diyos, ni Hesus Kristo. Kailangan maging malinis tayo, kailangan umalis tayo sa Babylonia. Yung ibig sabihin na huwag na tayo magkasala, na magsisi na tayo sa mga kasalanan natin, maging malinis tayo, mga ganyan. Yung Babylonia, yan yung parang yung opposite ng Zion. Sinasabi niya na dapat magtipon tayo sa Zion. Noon, sa mga Kirtland, Missouri, tapos Nauvoo, tapos Salt Lake City, ang Zion na yan. Pero ngayon, sinabi sa atin na itong Zion ay kahit saan tayo sa mga stakes and wards natin, basta nagtitipon-tipon tayo, na nagmamahalan tayo at tumutulong tayo sa isa-isa. Kaya yan ang Zion talaga. So, yung para sa atin, kailangan talaga umalis tayo sa karumihan, kailangan umalis tayo sa kasalanan, kailangan gawin natin ang paghahanda para sa ikalawang pagparito ni Hesus Kristo. At yan ang invitation natin itong linggo. Sa linggong ito, humanap ng isang paraan upang mas mapaghandaan ang ikalawang pagparito ni Hesus Kristo. Sana palagi natin itong ginagawa. Mag-isip tayo kung ano ang kulang sa ginagawa natin, at isipin natin kung paano natin magagawa ang mga bagay na kulang sa atin. Ganoon din, kung may mga bagay na ginagawa natin na hindi natin dapat gawin, sana isipin natin kung paano natin tigilan ang mga bagay na yan, kung paano tayo magbabago. Sige, so yung susunod ay Doctrine and Covenants section 134.
Gaya ng sinabi ko kanina, ito ay mas lalo tungkol sa mga paniniwala ng mga miyembro ng simbahan at dahil tungkol or medyo pareho ito sa section or sa Article of Faith 11 at 12, ito ay mas lalo tungkol sa government at saka yung freedom of religion. Kaya basahin natin una yung verses 1 hanggang 2. Kami ay naniniwala na ang mga pamahalaan ay itinatag ng Diyos para sa kapakinabangan ng tao at kanyang pinananagot ang mga tao sa kanilang mga gawa na may kaugnayan sa mga ito, kapwa sa paggawa ng mga batas at pagpapatupad sa mga ito, para sa ikabubuti at kaligtasan ng lipunan. Kami ay naniniwala na walang pamahalaang makaiiral sa kapayapaan maliban kung ang gayong mga batas ay binalangkas at ipinalagay na hindi malalabag ng masiguro sa bawat tao ang malayang paggamit ng budhi, ang karapatan at pamamahala ng ari-arian at ang pangangalaga ng buhay. Kaya ito ay mas lalo kagaya ng Article of Faith 12 na naniniwala naman tayo bilang mga miyembro ng simbahan na dapat may mga gobyerno naman na dapat sundin natin sila, pero sinasabi din na kailangan maging mabuti naman sila na gobyerno. Yung mga government na ito, hindi naman ibig sabihin na lahat ng mga leaders sa government ay mabubuting tao. Hindi ito ibig sabihin na dahil lang pinili ang isang tao na pinili siya ng Diyos. Ibig lang sabihin na ang pinili ng Diyos na gawin sa mundong ito ay na magkakaroon ng mga government na ganyan, na kahit anong mga klase, para tumulong sa mga tao. At kung gagawin nila yan ng tama, bibiyayaan sila at bibiyayaan ang mga tao nila. Pero kung mali ang ginagawa nila, magkakaroon ng maraming problema sila at ang mga tao nila. Kaya magamit naman natin yan para makita kung maganda ang mga governments natin. May responsibilidad naman tayo na magboto sa tama. Kung nakikita natin na hindi maganda ang ginagawa ng iba, dapat magboto tayo sa iba na lang. Siyempre, hindi naman madali dahil bawat tao may maganda, may hindi maganda. Kaya basta sinasabi ng simbahan na wala naman 100% na tama na ng mga tao, pero magboto tayo sa pinakamaganda na iniisip natin. Pero kailangan pag-aralan natin at kailangan magboto tayo ng tama at piliin natin ayon sa iniisip natin at ayon sa sinasabi ng Espiritu Santo sa atin. Sige, yung susunod ay verse 9. Kami ay hindi naniniwala na makaturungang isama ang pangrelihiyong kapangyarihan sa pamahalaang sibil, na kung saan ang isang pangrelihiyong samahan ay pinagyayaman at ang iba pa ay pinagbabawalan nito sa mga espiritual na pribilehyo at ang mga pansariling karapatan ng mga kasapi nito bilang mga mamamayan ay ipinagkakait. Kaya ang sinasabi dito, kailangan may freedom of religion. Hindi pwede na ang government ay magsasabi na, sige, kung ganito yung religion mo, ayos ka, kung iba, hindi ka ayos. Hindi yan pwede talaga. Hindi pwede na magsabi na yung LDS lang yung maganda, yung iba hindi. Hindi pwede sabihin yung Katoliko yung maganda, yung iba hindi. Hindi pwede sabihin yung Muslim or yung Jew or yung kahit ano, yan yung maganda talaga, yung iba hindi maganda. Hindi yan pwede. Kailangan may freedom of religion ang lahat. Lahat tayo may karapatan pumili kung anong paniniwala natin. Siyempre, gusto natin na piliin ng mga tao na maniwala kay Yesu Cristo at mas lalo na magpabinyag sa simbahan ni Yesu Cristo, yung Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dahil sa katotohanan na alam natin na yan ang pinakamaganda para sa lahat ng tao dahil yan ang totoong simbahan ni Yesu Cristo. Pero dahil lang naniniwala tayo niyan, hindi ibig sabihin na pwedeng pilitin ng mga tao na magpabinyag sila sa ganyan.
At yan ang sinasabi dito, kagaya sa Article of Faith 11 na sinasabi na may pribilehiyo ang lahat ng mga tao na maniwala sa kahit ang paraan na gusto nila. Kaya um, sa verse 10 din, hindi natin babasahin dahil mahaba siya, pero sinasabi din na yung mga simbahan, wala silang karapatan na magpurusa sa mga tao ayon sa mga bagay na dapat sa gobyerno. Halimbawa, hindi pwedeng sabihin ng simbahan na sige, ilagay ikaw sa bilangguan or papatayin ka dahil may ginawa kang mali. Hindi pwede ang ganyan. Ang pwede lang gawin ng simbahan ay na i-excommunicate o sabihan ang mga tao na ay hindi kayo pwedeng mag-partake ng sacrament or communion or kung anong meron sa relihiyon na yon. Yung hindi sila pwedeng sumama doon, ganyan. Yan lang ang kapangyarihan ng relihiyon sa mga ganyan na mga bagay. Kaya mahalaga talaga na iba yung religion at saka yung government. Hindi pwede na magsama-sama yan palagi. Siyempre, hindi ibig sabihin na hindi pwedeng magdasal sa paaralan halimbawa, pero ibig sabihin na hindi talaga dapat na pilitin ang mga tao na magdasal kung ayaw nila. Mga ganyan. At yan din ang related sa journal prompts natin itong linggo. Paano ako hihiwalay sa Babylonia, kasalanan at pagiging makamundo sa aking pang-araw-araw na buhay? Paano ko maipapakita ang aking pagiging mabuting mamamayan habang nananatiling tapat sa mga batas ng Diyos? Alam ko na darating si Yesu Kristo. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ito, pero alam natin na darating siya. Kaya sana maghanda tayo palagi. Dito sa mundo natin ngayon, hindi naman perpekto. Wala pa si Yesu Kristo dito na siya yung mamamahala. Darating pa yan. Pero sa ngayon, wala pa siya. Kaya mayroon tayong mga government na kailangan sundin natin. Siyempre, gawin natin ang kaya natin para baguhin ang mga bagay na nakikita natin hindi maganda. Pero, kailangan sundin natin ang mga batas na mayroon. At kung gawin natin yan, magiging mas masaya tayo. At ang pinakamahalaga talaga dito ay na naghahanda tayo sa spiritual at mga ibang paraan para sa ikalawang pagparito ni Yesu Kristo. Dahil yan talaga ang tunay na kaligayahan sa buhay natin kung handa tayo pagdating niya. At itong ginawan ko sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Sige, so sa next week, ang pag-aralan natin ay Doctrine and Covenants section 135 hanggang 136. Salamat sa panonood.